Good day mga kasweldo. So dun sa short form ng video natin, diniscuss ko quickly yung 13th month pay calculator. So ngayon naman, i-discuss natin kung ano-ano yung possibilities na pwede nating magawa dito sa 13th month pay calculator. Okay? So yung link netong calculator natin, ilalagay na lang namin sa description ng video. So, discuss natin ng more detail itong 13th month pay calculator. Okay, so una, meron tayong quick fill set standard monthly rate. So pag click natin to, basically ang ginagawa lang nito para tumulong lang sa pag-encode ng amount from January hanggang December. Yan. So sample, 30,000. Apply. So makikita nyo, dito sa table natin sa baba, meron tayong column na month from January hanggang December. Okay? And then, yun nga, yung ginawa nung quick fill na button natin, kinapy niya lang yung 30,000 na basic salary from January hanggang December. Yan. Tapos, from there, nag-compute na agad siya ng 13th month. Okay? So, ang computation lang naman ay yung total basic salary for the year, i-divide lang by 12. Kaya kung perfect yung attendance natin, gaya dito, wala tayong deduction, kung magkano yung monthly rate mo, ganun lang din yung mako-compute na 13th month. Okay? So, let's say, nasa company policy nyo na dapat bawasan yung 13th month kapag meron kang absent, tardiness, leave without pay, undertime, overbreak. So, yun yung purpose na itong deduction na column. So, yan, nakalagay naman dyan. So, lalagay lang natin yung amount in positive kasi siya na yung magma-minus. So, let's say dito, 1,000. Oops, sobra. So, dito, let's say 500. Hindi na natin alam yung, kung paano, hindi na natin di-discuss kung paano yung exact amount ng daily rate, hourly rate. Magsasample lang tayo. So, dito, let's say 100. Yan. Tapos, let's say perfect ka ng April. So, ito, 2,000. Sample lang. And then, okay na muna siguro yan. Tapos, kung makikita nyo dito sa, sa net basic salary, yung fourth column natin, minus niya lang yung basic salary and deductions. So, yan. So, itong net basic salary, siya ngayon yung isasum dito sa baba, yung total net basic salary. Tapos, again, i-divide lang by 12. Ito na yung expected na 13th month pay mo based doon sa monthly rate mo and yung mga deductions. Okay? So, for our next example, paano kung wala na kayong record nung basic salary nyo from January hanggang November, for example. Basically, hindi kayo nagkikip ng payslip. Pero, sa payslip nyo, may nakalagay na YTD. Yan. So, pwedeng mangyari yon. So, ang gagawin lang natin, yung total nung basic salary nyo, ilalagay nyo na lang sa isang buwan. So, for example, dito, ang nakalagay dyan, 250,000. Yan. So, pwede rin mag-work yan. So, makikita nyo, yung total net basic salary, 250,000, divide by 12. So, ito yung 13th month pay. So, ganun din. Kapag ang nakalagay lang sa payslip nyo ay YTD ng mga deduction, so, i-total nyo na lang. So, let's say, ang nakalagay dito, 15,000. Yan. So, mag-auto-compute pa rin siya. Okay? So, malaking tulong to. Hindi necessarily, kailangan malagyan nyo yung from January hanggang December. Kahit total lang tapos ilagay nyo sa isang buwan. So, pwede nyo nga ilagay dito yan sa June. Yan. Same pa rin yung magiging result niya. Okay? So, for our last example, paano kung may salary increase si employee? Yan. So, yun yung kinaganda bakit pinaghiwa-hiwalay ito from January hanggang December para ma-simulate din natin yung may salary increase. So, for example, gamitin ko na lang tong quick fill. Yan, 25,000. Sabihin natin 25,000 yung monthly rate. Tapos, sabihin natin September, nagkaroon siya ng salary increase. Let's say, naging 40. Yan. So, good employee. Yan. So, makikita nyo agad sa baba, nag-auto-compute agad yung 13th month pay natin. So, yan. So, dito sa example natin, from January hanggang August, 25,000 yung salary niya. And then, nagkaroon siya ng salary increase by September, naging 40,000 na. So, hanggang December na yon, na-support pa rin ng calculator yung ganong situation. So, ganun din kapag may mga deduction. So, let's say dito, 1,000. Yan. Tapos dito, naging 2,000 yung deduction mo. Dahil tumaas na yung salary mo eh. Yan. So, makita natin, magpo-compute pa rin ng tama yung 13th month pay. So, kung gusto nyo malaman, ngayon pa lang, habang maaga pa yung magiging 13th month pay nyo,
I suggest gamitin nyo tong calculator na nakita namin. Again, ilalagay namin sa description yung link para magamit nyo rin. Okay? So yun lang mga kasweldo.